everywhere. Kahit saang komunidad, meron talaga nagpo-post about Norman Mangusin, about Culaong, about Francis Leo Marcos. Kahit na irrelevant siya sa isang komunidad, kung meron pong let's say merong isang gustong gamitin si Culaong sa pagpapatawa o pagpapakwela, ilalagay nila si Culaong sa kanilang mga page. Katulad kahapon, 'di ba? Yung red moon ba 'yon o yung ano, yung nagkulay-pula yung moon. May humihingi ng ng picture ng moon. Pati yata kay Senyora may nag-comment nung itsura ni Culaong na long hair yung shaggy gilid yung buhok, shaggy dito tas kalbo dito. Ang daming gumagamit kay Culaong sa pagpapatawa, hindi sa seryosong bagay. Ginagawa siyang katatawanan. 'Di ba? Ang hindi ko lang alam kung bakit hindi alam ito nitong si Doc. Attorney Ral Calinisan, 'di ba? Trending na trending 'yan patungkol kay Culaong. Si Marcos Lacanilaw ng LTO, trending na trending 'yan. Nagkalat diyan yung mga video ni Culaong na sinasabi niyang may utang sa kanya ang First Lady, humihingi sa kanya ng pera si PBBM, si Amy Marcos, si Imelda. 'Di ba? It's all over the internet. Napakarami talaga na video patungkol dito kay Culaong. Bakit hindi alam nito? Yan ang mahirap kasi sa self-centered na tao. Hindi nanonood sa iba, hindi tumitingin sa iba, focus lang siya siguro sa kung ano yung gusto niya i-topic, 'di ba? Kaya ayun, hindi niya alam kung ano ang issue dito kay Culaong, kay MG, kung bakit iniharap siya sa press con, kung bakit ginawa 'yon kay Culaong. Ganun yun. You will need to understand kung bakit ginawa yon dahil sa bigat ng kasalanan. Ganun lang yon. At tandaan mo, Dok, itong ang tao na ito, hindi nagreklamo, di ba? Sa bibig niya mismo nang galing. Doon po sa mga miyembro ng kapulisan, naging kabahagi ho nung pagpapahiya ho sa akin. Hindi na po ako magsasampa ng demanda sa inyo. Pinatawad ko na ho kayo. Para ho doon sa mga kapulisan, hindi na po ako magkakaso sa inyo. Pinagpapasuggest ko na lang ho. Maaaring kayo po ay sumusunod lamang. Hindi na nga daw siya magkakaso, di ba, sa mga kapulisan. So, medyo pahiya yung content mo. Eto nga 'di ba? Kahit man lang kapitbahay sana ni Culaong. Kahit isang kapitbahay lang na magsasabi, ako ay tumatayo't lumalabas dito sa SOCMED dahil si Culaong ay aking kapitbahay. Napakabuting kapitbahay niyan. Napakabuting tao niyan. Lagi niyan kami tinutulungan. Kahit man lang kapitbahay sana may nagtanggol pero wala. Pamilya nga hindi pinagtanggol yan Si Jam Mangusin nga, 'di ba? Ano sabi ni Jam Mangusin? Matanda na yan, alam na niyan tama't mali. Lumabas ba para ipagtanggol ang Kuya Lorenzo nila? Hindi. Lumabas ba para ipagtanggol si Culaong ni Nanang Reme at ni Tatay Gilbert? Hindi. Walang lumabas kahit isa. Sinasabi ni Culaong, concerned daw sa kanya yung mga anak niya. Pero may patunay ba? May pinakita ba si Culaong na katibayan man lang? Na concerned sa kanya ang mga anak niya? Kaya nga duda ako dun sa sinabi ni Culaong na yun. Kasi, alam ko naman, walang pakialam sa kanya tong mga kamag-anak niya na ngayon Kaya sino magkakaroon ng pake dito kay Culaong? Ikaw pa, na hindi ka naman kaano-ano at hindi ka naman kamag-anak, ang siyang talagang apektado dito sa nangyari kay Culaong. Diba dapat ang una magre-react yung kamag-anak, yung kadugo. Kasi, putya, kamag-anak yan at kadugo nyo yun Pagtatanggol nyo talaga yan. Kaya lang, syempre,
Baka si Kulaong, meron naman talagang kamag-anak. Pero walang ya siguro siyang kamag-anak, si Kulaong, kaya wala nagtatanggol. At isa pa, eto, isa pa. Diba, kung talaga pong si Kulaong ay yan natapakan ng kanyang karapatang pantao. Sa ingay ni Kulaong na yan, sa daldal ni Kulaong na yan, sa yabang ni Kulaong na yan, tingin nyo ba hindi niya inipagtatanggol ang kanyang karapatan, ang kanyang sarili? Kung yan alam niyang may nilabag sa batas, yung mga nag-present sa kanya sa media? Tingin nyo ba si Sir Ralph Calinisan gagawin yung bagay na yan kung yan labag sa kanyang mandato? Labag sa batas ang ginawa niya? Tinatanggal siya sa trabaho dahil lang kay Kulaong. Diba? Kaya malawak naman malawak ang mundo na SOCMED. At taong SOCMED ka rin naman, Doc, pero 'di ba, naturingan kang doktor pero mukhang matalino pa mga magbobote sa'yo. Dapat kasi naghintay ka muna ng konti. Pero understandable. Kasi ikaw ay isang influencer. Naghahabol ka ng engagement at ng kita. Obviously, man. Di ba? Hipokrito naman tayo dito kung sabihin natin na hindi. Di ba? Everybody's here sa train na to, di ba? Sa ngayon, well, patapos na. So I will be the one remaining now, o at yung mga kasama kong mga vlogger na initially nilabanan ito si Norman Mangusin, we will be the only ones who will remain. Kasi kayo, wala na. Tapos na Tapos na yung issue, bye-bye, I'm out. Iba na ulit ang content ko, di ba? Yan ang sinasabi ko sa'yo. Kasi kami, iba ang laban namin dito. Hindi ganyan lang, hindi papogian lang na lumabas lang, nag-iba lang ng statement, di bang, banat agad, akala mo nakuha mo yung fame mo, and wala ulit. Bagsak engagement ka ulit. Tama? Pero yung ganito, unjust vexation lang, kung totoo man na yun lang talaga, unjust vexation lang, bakit kailangan i-sensationalize, iharap, di ba? Ano ang feeling ko dito kasi di ba nagsubok si mga gago kay Manny Pacquiao? Hindi ka man lang ba nagtaka, di ba? Diba? Kasi ako, kunwari clueless ako dito sa nangyayari kay Kulaong. Kunwari, hindi ko to alam. Katulad na lang nun, yung mga katulad nun, issue kay Michelle D, ganyan. Clueless ako. Tingin-tingin ako kung ano yung issue. Okay. Yung pala yun. Sabi ni Joy, Jillian Ward at Eman Pacquiao, parang magjowa na. Tingin-tingin ako, okay, ganun pala yun. Doon pala sila nagsimula. Yun pala yung issue nila. Diba, kunwari, katulad ng kay Anjo Iliana, biglang naging DDS. Nagtaka ako, ano ba nangyayari kay Anjo? Tingin-tingin ako, search Anjo Iliana, latest issue, Anjo Iliana, latest post. Naintindihan ko, okay, kapo, yung pala nangyari kay Anjo Iliana. Diba? Every story has a beginning. Wala namang story na sa gitna kagad. Diba? Gitna kagad, walang simulang istorya. Hanapin mo yung simula. Eventually, maintindihan mo rin kung bakit dumating doon sa punto na yun, doon sa climax, hanggang kung matapos man yung istorya. Diba? Para ito, magtataka ka, doktor, pero hindi man lang siya nagtataka. Diba? Hindi ka man lang ba nagtaka? Unjust fixation lang. Unjust fixation lang. Ganun ang ginawa kay Norman Kulaong Mangusin. Unjust fixation lang. Ganun ang ginawa kay Francis Leo Marcos. Ay, check ko nga sa ano. Tignan ko nga. Ano nangyari dito? Diba? Kasi, influencer ka. Actually, malaki ang kanyang followers. Diba? Malaki ang bilang ng kanyang followers. And, sa bawat ibubuga ng bunganga mo, maaaring meron diyang maniwala. Maaaring meron talagang sarado ang mata na sinusundan ka, na hangang-hanga sa'yo, na kapag sinabi mo, iisipin niya, yun ang totoo. And yet, hindi alam nung pinapanood ka, nung tao na yun, na akala niya, totoong-totoo yung sinasabi mo, yun pala, naliligaw ka ng landas.
With great power comes with great responsibilities. And as an influencer, meron tayong great responsibilities na dapat yung ating mga manonood hindi maliligaw. Kaya ako dito sa ating Kulaong Time o kahit saang mga issue ng bayan, aking tinatapik dito, ayoko na naliligaw ang mga manonood ko. Bakit? Sa dami ng magagaling na influencer ngayon, sa dami ng magagaling na vlogger, mapa-politika, mapa-trending topic, trending issues, viral videos, napakaraming pwedeng panooran dito. And pag ikaw ay nagsinungaling, hindi totoo ang sinabi mo sa isang mong, kuwari, dito kay Kulaong, meron ako sinabi na hindi totoo. Hindi na babalik sa akin ang manonood ko. Aalis na yan. Bakit? Ay, doon na lang ako kay ano. Doon na lang ako sa isang vlogger to. Totoo sinasabi mo. Hindi katulad nitong Makmak Pablo na to, nag-iimbento. Hindi katulad nitong Makmak Pablo na to, niloloko kami. Hindi naman yun ang talagang punto doon. Hindi naman talaga yung issue doon eh. Nililigaw kami. Actually, YouTube and Facebook is a different world. Bakit wala ako sa Facebook? Bakit hindi ako ganun ka-active sa Facebook? Because it's a different world. Lalo naman sa TikTok. Napakaraming fake news dyan. Napakaraming katarantaduhan dyan. Kaya alam nyo, sa totoo lang po, eto, aaminin ko na sa inyo. Kada kayo'y bumabalik sa channel ko, makita ko pangalan dyan, Ate Ira, Kuya Henry, Kuya Elmer. Yung mga, eto sila dati, mga bagong pangalan sila dati dito. Hindi ko sila kilala. Pero bumabalik sila. Nakakataba po ng puso yun. Tinetreasure ko yun. Pag nakita kong bumabalik talaga, tas nakikita ko, nagko-comment sila, every now and then, mapa-upload, mapa-live, andyan sila. Ang sarap sa pakiramdam. Hindi katulad sa sa Facebook, walang komunidad. Labo-labo. Eto si Ate Mayet. Kung bibilangin lang yung yung panahon ng pagsuporta sa akin, si Ate Mayet matandang hukluban na. Panahon pa ni Kulaong, nandito na yan. Nakakatuwa talaga na na makita po kayo. Yan, sila Kuya Chodor David, Prinsesang Palaboy. Si Ate Prinsesang Palaboy, umihingi pa pasensya yun. Ay, naku Mac, naiba yung schedule ng namin, ng trabaho. Pasensya ka na, hindi ako nakakapanood ng live mo, pero nanonood ako palagi ng nagre-replay ako. Di ba? Nakakatuwa. Kaya si Ate Haponesang Pinay, nakakatuwa na ganun yung komunidad dito. Hindi katulad dun sa walang dun. Hindi ako dun hindi ako nahihilig talaga sa FB kasi labo-labo ang tao doon eh. Kaya dito, ayan, bumabalik po kayo, Kiana Madarang, ayan, nababasa ko na, Lanstan, On Habit, Tristan Dimi Katoliko, yan, katulad yung mga bagong pangalan, pero pag bumalik sila, bumalik, bumalik sila. Si Pinaru, di ba? Parang nitong mga nakarang araw ko lang siya nababasa, pero nandito ulit siya. Israel Navarro, Ruru, ayan, parang kahapon lang si Ruru, Jericho Jap, mga last month, nakikita ko na. Nakakatuwa, kasi bumabalik po kayo. Ari Saltema, parang mga a week ago, ganyan. Queen Amber, yung mga week ago, ganyan. Na Yolanda Ramirez, medyo matagal na yan. Si Nanay Maria Leonora Roque, naku talagang eto. Andito no. Kulaong na kulaong pa, nandito na to. Natano, yan.
'di ba? Medyo matagal-tagal na rin. Oh, Ate Gloria Tagudar, ayan, mga nandito. Makoy Cargado, siguro mga last month. J8, eto si J8, medyo matagal na rin 'to. Edmar Corporal, ayan, mga panahon lang na bumalik tayo ng Kulaong. Ah, Tamad versus Tanod, eto medyo madalang manood sa atin 'to. Maano kasi ko, matandain ako. Alam niyo kung ano mga matandain ako? Plate number. Tandang-tanda ko 'yan, basta kakilala ko plate number, kabisado ko 'yan at makakasalubong ko 'yan sa NLEX, sa SLEX, kabisado ko 'yan. Alam ko kaagad 'yan kung ano plate number nung sasakyan 'yan. 'Yan ang matandain ako. Dati, phone number matandain ako. Kaya lang sa dami na ng mga number na na kumbaga parang na-memorize ko, ayun, medyo parang humina na tayo sa phone number. Pero yung mga plate number talaga kabisadong-kabisado ko 'yan. Kung ano yung brand ng sasakyan, alam ko 'yan. Sila Ate Katrina Love, May Noble, 'yan mga ano, mga mainstay. Kuya Roland Santos, 'yan. Ultra wide modes, 'yan, gandang igurot. Naku, eto gandang igurot, panahon pa ng ano 'to, 2022 election. Kuya Sek Espiritu, 'yan. Premier upload, 'yun nandiyan. Uncle Tricker, silent lang daw. Zaymars, 'di ba? Kumbaga natutuwa po ako na kayo'y bumabalik dito. Sana 'di ba, gano'n din ang maisip nitong si ano, si Doc, 'di ba? Kasi kung ikaw na enjoy mo, ang, mga views mo sa FB at, parang nalulunod ka na diyan sa kasiyahan mo na ika'y marami kang views sa FB, mali. Bakit? Galing ako diyan, eh. Alam ko buhay ng FB content creator. Ah, Halos same na lang sila ni ano, ni halos same na lang sila ng TikTok. Masasabi ko walang kwenta. As in wala ng kwenta talaga. Yan yung mga social media app na mabilis ang views, mabilis ang followers, pero walang kwenta. Walang kwenta. Bakit? Wala kang ganito dito. Wala kang makakausap na Chodor David. Wala kang makakausap diyan na Ira Nepomuceno o Michelle o Henry o Kentel, Mami Bex, Mayet Gregorio, J8, wala. Wala kang Kuya Elmer, wala kang makakausap diyan. Puro ikaw lang ang bida. Hindi katulad sa YouTube. Pwede mo silang kausapin. Kung hindi ka man nag-a-upload, katulad ni MG, mga kahombre ko, gine-generalize niya. Pero, di ba, kapag nag-live siya, talagang ano siya, na-overwhelm siya sa pinapakitang suporta ng kanyang kahombre. Diyan sa Facebook, para saktong-sakto si Kulaong diyan. Self-centered. Bakit? Feeling niya sa kanya umiikot ang mundo ng mga tao. Ngayon, etong si Doc, kung titignan niyo po, merong malaki views, merong maliitang views. Kasi ganun nga sa FB, eh. Ah, kung ano yung gusto ng tao, yun lang ang papanoorin. Hindi talaga yung talagang ikaw ay merong araw-araw. Ay, Ate May Alcantara, andyan na. Oh. 'Di ba? Sila Miss Bulabog, Big Mama. Meron kang yung talagang makakausap mo, makakasama mo, every upload mo nandiyan. Kahit na premiere nandiyan, kada live mo nandiyan, makikita mo talaga yung pangalan nila. Magkakaroon ka ng kaibigan at yun yung magiging gabay mo. Dito sa FB walang gagabay sa'yo diyan, puta, labo-labo diyan. Kung ano i-upload mo, ano ang sabihin mo. Kaya nga ako sabi ko, dito na ako sa YouTube, walang kwenta sa FB saka diyan sa TikTok kasi wala, eh. Hindi magandang komunidad sa totoo lang. Dati okey naman ang FB, kaya lang nung dumating na yung mga katulad nitong mga content creator na katulad nito, wala na. Hindi na worth it, sa totoo lang. Hindi na worth it na,
mag-ano ka pa, mag-stay ka pa sa FB. Ako bilang meron akong FB account, meron akong FB page, hanggang ano na lang ako doon. Kumbaga ganun na lang. Pero yung magla-live ka doon, naku, mag-aaksaya ka ng oras doon. Hindi na ako as in talagang sabi ko hindi 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 para sa akin ng FB, hindi para sa akin ng TikTok kasi yung hinahanap ko ano yung uunlad din ako ng yung hindi yung uunlad na yayaman, yung uunlad yung aking kaalaman, eksperyensya, may makakausap kang mga matatalino, meron kang makakausap na mas magbibigay sa'yo ng kaalaman. Katulad niyan, no? Eto, si Ate Ira. Yan nagre-review ngayon yan. Nakikipagtagisan ng talino ngayon yan. O, ang dami kong nalalaman sa kanya. Pag nagtanong ako dyan tungkol sa batas, putya, sagot ka. Alam niya kagad. Mahigpit kasi sa FB. Hindi po, baligtad po. Mas mahigpit dito sa YouTube. Sa FB po, walang higpit doon. Walang kahigpit-higpit po doon. Ate Agnes Yoshida. Napakaluwag nga doon Kahit nga pagmumurahin mo lahat ng nandun pwede. Ate May Alcantara, mataas pride niyan ni Doc. Kakaiba din yan si Doc. Palamurad din pala sa publiko. Pag ganun may makakulaong pa. Malakulaong pala to. Kaya na madarang, hindi ako mahilig sa FB Messenger lang gamit ko. Ako, wala. Ano na lang, FB page, yan. Meron akong admin sa FB page ko. Siya yung taga-upload, kung ano yun nandun, yun lang. Pero ako hindi talaga ako nagtututo kasi sa FB, iba mga tao din doon. Iba din ang ano doon, yung tapang ng tao doon, grabe. Talagang kala mo kayang-kaya kang kayang-kaya ka bang parang ano ka lang, parang langgam ka lang. Kayang-kaya kang tirisin. Doon ang daming mayayabang doon, mga akala mo kung sino, pag tinignan mo naman profile, Diyos ko, mga wala namang walang-wala. Alam mo yung aawayin ka doon ng walang-wala din sa buhay. Mukhang naka-FB 10 lang. Walang sariling wifi. Ayan, Ate Deborah Bustos, ang daming nanonood. Bakit ayaw nyo mag-like? Paki-like naman, please. Ilan na ba like natin? Parang gusto ko mag-FB na lang pag ganyan 115 ang likes natin. Diyos ko, day. Ano ba yan? Parang gusto ko FB na lang kaya ako. Okay. Theodore David, kaya yung mga pasyente nito kung talagang doktor ngayon, mag-isip-isip kayo. Baka maresetahan kayo ng maling gamot. Nag-comment nga ako sa isang post niyan. Sabi ko, saan po ba yung clinic nyo para po maiwasan? Nag-reply daw Kaya lang hindi ko na makita yung comment ko. Kaya wala naman akong pakialam kung nag-reply siya Nag-reply daw po. Okay, meron pa Max, sabi magaling ka daw mag-live. So it means hindi ka fake news, maayos ka magpaliwanag. Ano naman tayo, 'di ba? Puro naman tayo nakabase lang tayo sa kung ano yung nire-reaksyonan natin at ginagamitan lang na at pag nga ako tinatanong, ano ba yung sino ba nagtanong sa akin? May nag-interview sa akin no'n Sabi, "Ano ba yung ginagawa mo mga paghahanda bago ka mag-live? Ano ba yung yung ano daw ba yung parang naging background ko kung bakit ako ganito daw magsalita, parang yung sinasabi ko parang ano daw, yung mga ganito ba, mga reaction parang walang-wala lang sa akin. Sabi kung sa paghahanda bago mag-live, sabi ko kumakain muna ako. Pagkakain ko, magla-live na ako. Katulad ngayon, pagkakain ko. Nag-live na ako. Tapos na. Yun lang. Hindi ka wala ka man lang ganto, ganyan, wala ka man lang pinag-aaralan mo ba 'to, ano yung issue, hindi on the spot, pag nakita ko, title ko, larga na kaagad yun, game na. Wala na akong yung parang mag-research pa, hindi, kasi parang
Pag makita ko pa lang yung issue title pa lang ako nun, parang may pumapasok na kaagad sa isip ko. Di lalo pa pag napanood ko yung video. Parang ano ka lang, yung impronto ka lang na magre-react. Sabi ko, okay, kung ganun lang. Hindi ka ako yung ano na, magkaano siya, yung parang bago ako mag-live katakot-takot na research. Hindi. Talagang kapag ano yan, in-schedule ko, schedule ko. Pag minsan, kuwari ma-schedule ko hindi ko pa pala kaya mag-live nung time na yun. Inaatras-atras ko pa yan hanggang kuwari alas 7 o kaya at 7:30 o alas 8. Pero hindi ibig sabihin na hindi ako ready. Kumbaga parang hindi pa ako ready dito kasi may ginagawa pang si Joy, bantay muna ako kay Piola, o kaya merong kailangan bilhin, labas muna ako, hindi pa ako makapag-live. Wala yung talagang paghahanda na masasabi na parang pag-aaralan mo pa, hindi. Diretso na. Okay, teka. Naku, layo ng comment section Kay J8, may Bausi case ang peking doktor. Nakita ko yung post ni FG pero hindi ko pa nabasa. Okay, Kuya Henry, saan doktor ba yung kupel na yan? Gusto lang ata makahakot ng views yang gunggong na yan. Parang ganon, di ba? Pag tinignan mo talaga siya, yun talaga maiisip mo, pasikat lang. Kay Kuya Roland Santos, ayan na, napansin na siya ni FG, nakalkal na mga ongoing kaso ni Doc. Okay. Tama. Bugso ng damdamin yun, natural yun. Ate Mayet, hello Mac. May kasong peking doktor, parang sa Bausi, J8. Yan, mga yan, puro patutsada lang. Sabi ni Kuya Henry, ultra-wide mods, albularyo yan, hindi doktor. Totoo ba? Kay J8, galing kay Pudinius, itong peking doktor na may 4 na criminal record, may Bausi at may cybercrime at iba pa. Alam nyo, yan lang yung mga maipagmamalaki natin sa mga ibang vlogger, lalo na dun sa mga dati nating mga naging kalaban o kinalaban tayo. Wala tayong kaso. So maraming salamat po Ingat po kayo. Nasaan mang panig kayo ng mundo. Momo, chup chup, love you. God bless us all. Pilipinas, God first.